Naniniwala naman ang grupong PARA na malinaw na hindi pumapabor sa mga commuters ang fare hike sa LRT1. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PARA Community Affairs Officer Nonoy Rafael, sinabi nitong pinag-aaralan nila ang paghain ng petisyon sa Supreme Court para harangin ang taas pasahe sa tren. Hindi lamang daw ito nais nilang idulog sa korte, kundi maging ang one-sided na kontratang kinabibilangan ng LRT at ng ilang mga malalaking kumpanya. Giit pa ni Rafael, tinitiyak kasi ng kasunduan na may fare hike kada 2 taon kahit hindi nasisiguro ang maayos na serbisyo. Noon ng mga malalaking korporasyon na ito, samantalang hindi ito pabor sa mga commuter dahil tinitiyak nito na merong fare hike kada 2 taon. Samantalang wala namang pagtitiyak sa service, no, na matatanggap ng mga commuter. So napaka one-sided kasi tiyak na tiyak yung revenues. Mariing sinabi nito na hindi dapat commuters ang sumasalo sa problemang pagpapabuti sa tren. Anya, ang public transportation ay pampublikong serbisyo, kaya ang ganitong klase mga service ay nararapat na pondohan ng tama ng pamahalaan. Ibig bang sabihin nun, yung pagbawi pala nila doon sa investment nila ay kukunin nila sa bulsa ng mga mananakay? Para sa amin, ang public transportation ay dapat isang pampublikong serbisyo, no? Hindi ito isang profit-seeking na venture dapat. So lahat ng ating mga nakukuha mula dito sa pampublikong serbisyo na ito ay dapat pinopondohan ng gobyerno mula din naman sa buwis ng ating mamamayan. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.